Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang artikulo na sumusuri ng malalim sa isang kilalang military figure. Walang iba kundi si retired General Hermogenes Esperon. Nagsimula ang lahat sa isang napakalakas na statement mula mismo kay General Esperon. Sa unang dinig, parang ang ganda pakinggan, di ba? Isang panawagan ng isang tunay na makabayan. Pero dito na pumapasok yung sentral na argumento ng source material natin. Para sa kanila, hindi raw ito simpleng pagiging makabayan. Sabi nila, bahagi raw ito ng isang paulit-ulit na pattern. So ano ba talaga yung sinasabi nila? Ang pangunahing thesis ng source ay ito, oportunismo. Kinukwestiyon nila kung ano ba talaga ang motibo sa likod ng mga pampublikong pahayag ng general. Dahil dyan, nag-iwan yung artikulo ng isang malaking tanong para gabayan yung kanilang buong pagsisiyasat. Sino nga ba talaga si General Esperon? At dito na inilatag ng source yung pinakamabigat nilang paratang. Ang quote na yan, galing daw yan mismo sa isang dating PSG officer na nagtrabaho sa ilalim niya. At ito yung nagsisilbing pundasyon ng buong argumento nila. So para maintindihan natin yung bigat ng akusasyon na yan, binalikan ng source yung buong career path ni Esperon. Sinundan nila yung mga naging desisyon niya sa bawat yugto ng kanyang serbisyo. Teka muna, bago tayo magpatuloy, may isang konsepto silang ginamit na importante, yung political gravy train. Ano ba to? Well, ayon sa kanila, isa itong metafora para sa agos ng kapangyarihan, impluensya at benepisyo na nakukuha mo kapag dumidikit ka sa kung sino man ang nasa pwesto. At eto yung timeline na binuo nila para ipakita yung argumento. Tingnan nyo to, mula raw sa panahon ni Marcos, tapos nasunog daw ang career niya after people power. Tapos muling lumitaw sa ilalim ni Ramos. At heto yung interesante, yung maaga raw na pakikipag-alyansa kay nooy Vice President Gloria Arroyo, 1997 pa lang. Para sa source, malinaw daw dito yung pattern. Okay, punta naman tayo sa isang defining moment, sabi ng source. Ito raw yung tunay na sumubok sa katapatan ng general, yung Hello Garci scandal. Naalala niyo pa ba yung Hello Garci? Yung malawakang aligasyon ng pandaraya sa eleksyon na yumanig sa buong administrasyong Arroyo. Ang tanong ng article, sa gitna ng lahat na yun, ano raw ang naging papel ni General Esperon? Well, ayon sa pagsusuri ng source, heto raw yung nangyari. Sabi nila, imbes na magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan, mas pinili raw niyang manatiling tapat sa administrasyon sa gitna ng krisis. At ayon sa kanila, yung desisyon na yon ang nagsemento raw sa posisyon niya sa puder. At dito lalong nagiging interesante kasi para patalasin yung kanilang punto. Ikinumpara ng source si Esperon sa kasalukuyang AFP Chief of Staff, si General Romeo Browner. So, ipinapakita dito yung dalawang magkaibang modelo ng pamumuno sa militar based sa pananaw ng source ha. Sa isang banda, katapatan daw sa isang political patron. Sa kabilang banda naman, katapatan sa institusyon at sa saligang batas. Para sa source, klarong-klaro raw yung pagkakaiba. So, anong connection na to sa kasalukuyan? Dito na natin babalikan yung sinabi ni Esperon sa simula. Ano raw ba talaga ang ibig sabihin ng mga salita niya sa klima ng politika ngayon? At para ipaliwanag yung pananaw nila, gumamit yung source ng isang matalas na metafora. Yung pagpapayo raw ni Esperon kay Bronner na pakinggan ang taong bayan ay parang isang buwaya na nagsasabi sa isang dolphin na igalang mo ang ilog. Gets nyo? Magkaibang nilang, magkaibang mundo at posibleng magkaibang motibo. Okay, so para i-summarize, heto yung final argument ng source, step by step. Una, yung panawagan daw na pakinggan ng mga tao ay hindi para sa lahat. Pangalawa, tumutukoy daw yan sa isang partikular na paksyon ng politika. At panghuli, para sa source, hindi raw ito pagbabago ng prinsipyo, kundi isang tuloy-tuloy na pattern ng political repositioning. Sa madaling salita, paglipat-lipat ng kampo para manatili sa kapangyarihan. Kaya naman, iniiwan tayo ng pagsusuring ito na may isang malalim na tanong. Kapag sinabi ng isang leader, militar man o sibilyan, na pakinggan ang taong bayan, ang hamon na iniiwan ng source ay ito, kaninong tao at kaninong boses nga ba talaga ang kanilang pinapakinggan?